Hey, what's up everyone? So ngayon, pauwi na ako. Uuwi ako ng Mindanao. But my problem is, wala akong ticket. So ngayon guys, samahan niyo ako. Samahan niyo ako kung papaano nga ba ako kumukuha ng ticket pag every time na umuwi ako ng Mindanao or bumabalik ako ng Manila. Kung saan ako kumukuha, kung saan ako bumibili ng ticket, kung ano nga ba yung mas affordable. So ngayon guys, binubuksan ko yung bubuksan ko yung laptop. Bubuksan ko yung laptop ko. So ayun guys, nabuksan ko na yung laptop ko. And then yung gagawin nyo guys, kung gusto nyo mag-aeroplano guys, yung gawin nyo lang, wag kayong bumili ng ticket sa mga, I don't know, for me lang, for me, experience ko. Hindi ako bumibili ng ticket talaga. Or bumili ako dati, but nung natutunan ko na to, hindi na ako bumibili ng ticket sa mga ticketing station. Like kung saan kayo pwedeng bumili ng ticket, may physical store, ganun. Alam ba, di ba, bumibili kayo ng ticket, for example, sa mga malls, ganun. Kasi guys, medyo, hindi naman sa sinisiraan ko, but ito kasi yung reality talaga, na mas makakatipid kayo sa online, no, transaction. Like for example, hindi yung online na makikita mo lang sa Facebook, hindi. Marami din kasing ganun minsan huwag kayong bumili, iwasan nyo rin yung gano'n na nakakontakt nila sa Facebook, nakikita nila yung post, binibentang ticket. Wag. Hindi naman sa support pa rin naman ako doon kasi hanap buhay pa rin nila yun. Pero may iba kasi guys na parang nagbabayad sila, parang may mga issue na din na parang nabubudol sila, parang nagbayad sila pero wala silang na-receive na ticket. Para kayo na mismo, no, aralin nyo muna kung paano kayo bumili ng ticket, no? Paano kayo mag-book ng ticket, ganun. So, ganito yung ginagawa ko. Tuturuan ko kayo kung paano. Ito guys, so, i-search nyo lang kung gusto nyo mag-aeroplano, ay magbarko. Kasi ako kasi nagplano ako magbarko ako. Togo ticket. Parang Togo ticket lang. Ganun. Ganun. Nakita nyo ba? Wait lang. Loading saglit. So, ayun guys. Wait lang. Napakalabo ng camera ko. Pero yan. Actually guys, nung ni-research mo yung Togo ticket na yan, maraming lalabas dito guys. Marami yung website, yan. Pwede ito, yan. Pero ako guys, doon ako mismo sa website ng Togo. Actually, pwede niyo siyang i-check dito sa Facebook. No? Wait lang, turuan ko. Ito sa Facebook guys, punta lang po kayo sa search button, dun sa search ninyo. I-search niyo yung Togo. Togo Travel, yan. Sa mismong website nila, makikita niyo yan. Yan. Ito yung nila, parang may siya, check na yan. Yung nakikita niyo yung blue na to. Yan. Meron silang 1 million followers na. Tingnan niyo muna kasi baka fake page yung ginawa. Doon kayo mapunta sa fake page, baka mapunta kayo dun sa mga And pindutin niyo lang tong pindutin niyo lang to. Nakikita niyo ba yan? Yung website nila. Ito yung website, yung parang may logo ng globe. Yan yung basta, yun na yan. Pindutin niyo yan para ma-direct kayo doon sa mismong website nila. Kasi pag dito kasi kayo dumaan sa Google, i-search nyo lang yung Togo ticket. Lalo pag first time nyo pa at hindi kayo maalam, baka mapindot nitong mga iba-ibang website na to. Okay pa rin naman, pero hindi kasi natin 100% na sure na legit yung iba dyan. No? Pero para sure talaga, doon kayo sa Facebook nila, i-search nyo yung Togo Travel, and makita nyo yung page nila, pindutin nyo yung ito. Yan yung parang nila, tawag dito, website nila. Pag napindot mo na yun, pupunta na kayo dito. Pupunta na kayo dyan. Tapos, i-click nyo lang, hanapin nyo lang ako. Like ako, for example, sa Manila ako manggagaling ngayon. Uwi ako ng Mindanao. Ayan, pindutin nyo yung Manila. Kung saan kayo, alam mo, Cagayan de Oro kayo, Bohol kayo, ganun. And kung destination, kung saan kayo pupunta. And pupunta ako ng CDO, CGY, Cagayan de Oro City. So, ayan, pindutin niya kung ano yung departure. Kung departure, ibig sabihin kung anong araw kayo. Makikita nyo kasi, hindi kasi everyday may biyahe yung Togo sa Cagayan de Oro. Ito, titinan nyo yung mga available na may mga biyahe. For example, ako gusto kong wait lang. I-try ko tong malapit kayo dito. Dito na lang ako sa March 24. O di kaya March 26 sa Tuesday. Itong Masagana. So, click niyo muna yung passenger. Baka passenger 2 years old yan and above. So, pag 1 years old above, libre lang pala yung pamasahe nila.
So, iyan, isang passenger lang ako. Pero with insurance, yes. Kasi mahalaga rin yung insurance, guys. Pero ako, wag na ako mag-insurance kasi nagtitipid talaga ako. Pero mahalaga yan, guys. Kasi pag may nangyari sa inyo sa laot, for example, na ano yung barko, wala ka makakuha na parang financial support, parang ganun. Mahalaga din yun. Pero ako hindi na muna nakukuha. Ngayon lang naman, first time ko hindi kumuha. So, ito yung makikita nyo na available pa sa March 26 na yun. Makikita nyo yung mga available. Minsan, makikita nyo wala na talagang available dito. Minsan naman, available na lang. Isang ano na lang. Isang room na lang. Parang ganun. So, pipili kayo dito. So, at least, yan o. Ano yung bawa? Yung sa business class na yan, good for 2. Dalawa sa isang room, dalawa na kayo dyan. Nakatry na ako dyan, sumakay na ako dyan. Tapos meron namang isa naman, yung business class naman na premium. Ito yung sinakyan ko rin nung nakaraan, ginawan ko yan ng vlog. Ayan, ikaw lang mag-isa dyan. Tapos may TV pa yan eh, may TV dyan sa gilid. Tapos yun, pwede kang kumain dyan, mga ganun-ganun. Ito ng business class for 4, apat kayo sa isang ano. I think ito na yung mas same lang, mas mura lang naman. Mas mura pala tong business class for 2 oh. So ito yung kukunin ko. Yan yung 2,200, magkano yung 2,224 na yan. Meron pa yung plus guys, kasi meron pa siyang tax. So dito siya makikita sa baba. No? Pag cellphone same lang naman eh. Ito yung 2,224 yung ticket. Tapos meron siyang 30 pesos for terminal fee. Ayan, and meron siyang 120 for fuel charge. And meron siyang 267 na web admin fee. Yan. So kumbaga yung mababayaran mo, vegetable tax yung overall na babayaran mo lang wait lang, saan ba ako? Okay nako, wait lang. So yung mababayaran ko lang lahat sa March 26 na yon. So sa isang room na yun, dalawa na kami. Dalawa lang kami sa isang room. Pero ako mas gusto ko sana tong ito na lang kukunin ko yung premium na ako mag-isa kasi guys, hindi talaga ako mas nakakatulog ng maayos pag may kasama ako. Kasi iniisip ko yung cellphone ko, yung mga ganun yung gamit. Kaya ayun. Pero mahal kasi, nagiging 3,040 eh. So gagawin ko na lang, dito na lang ako sa total. Okay lang yung dalawa naman kami. Hanapin ko na lang siya pag nawala yung gamit. Okay lang naman, 100 plus lang naman pala yung ng ad. So dito na lang ako sa So yan. Nakakapili ka pa. So, hindi yung parang papunta ka ng ticketing station, tatanungin mo pa ng details na yun. So, actually guys, yan, dito yung mababayaran ko. Yung 3,040 pesos mababayaran ko sa isang ticket na yun. Kasama na yun guys. Sa 3,000 na yun, actually guys, mas makakatipid pa ako pag mas malayo pa sana. Alam mo ba, April pa yung biyahe ko, di ka next month pa, ganun. Mas makakatipid. Minsan nga, nung last na nakakuha ko ng ticket, 1,000 lang eh. 1,000 plus lang eh. So, example, January ngayon, or March ngayon, mabiyahe kayo ng August. Mas maganda kumuha na kayo ngayon para mas makatipid kayo. Baka hindi pa nga umabot ng 2,000 eh. Nakakuha nga ako last nung 1,400 lang ata nabayaran ko. Sa 1,400 na yun, libre na yung breakfast ko, lunch, and dinner, ganun. So, parang 2 days kayo sa barko. So, buong 2 days na libre na yung pagkain. Yung ganun. So, lalo na pag mga business class kayo, may coffee pa yan every breakfast, ganun. Mas, yung ulam, dalawa pa yung ulam, ganun. So, ayun. Pag mga economy naman, like, libre pa rin yung mga pagkain naman, pero walang coffee pag breakfast. Pero okay lang yun. And then, yun. So, actually, ginawan ko na naman ng video you guys about yung kung ano yung nasa loob ng barko. Actually, lahat ng hinahanap mo, like, pwede ka magpariban dun sa barko, pwede ka pamassage kasi may spa doon, pwede ka rin mamalengke tuloy, may convenience store doon, mga ganun. So, anyway, tuturuan ko kayo kung paano siya. So, pagkatapos nun, di ba, 3,040 yung mababayaran mo. I-continue mo lang. Pag na-continue mo na yan, so agree mo lang tong agreement na to, basahin niyo muna, pero ako binasa ko na yung paulit-ulit na eh. So ito yung babayaran ko, so i-click nila yung pangalan niyo, dapat kung tama yung pangalan. Anyway, meron na pala akong details dito kasi paulit-ulit lang ako mag-order. So ayan, gender, kung ano ka, male baka female, 23 yung age ko. So wala pa naman akong ASCA ID eh. Parang yata ng ID nila yan pag halimbawa suki ka na talaga. And then continue mo lang. And ayan, pag okay na, ito yung mababayaran mo, 3,040. Tapos, same as passenger lang kasi ikaw, mo yan kung passenger and fare details, yan. Check mo kung tama ba yung pangalan mo, yung age mo, ganun-ganun. And then, dito, contact information. Ilagay mo rin guys kung saan ka papunta, kung ano yung address mo doon. Contact number mo, mahalaga din yan kasi dyan sila magte-text guys kung ano yun. Halimbawa, na-reschedule yung ticket mo, ganun-ganun. Halimbawa, pag natapos ka na, i-continue mo lang.
And then, pwede mo siyang bayaran through GCash. Pwede mo siyang bayaran through GCash o di kaya wala kang GCash, pwede mo siyang punta ka sa 7-Eleven, maghulog ka doon, and then gamit yung code na sinesend nila sa'yo. Pero limited lang kasi merong 3 oras na ibibigay nila. Pag hindi mo pa nabayaran, kakancel na nila yun.